Okay? Happy Lord's Day mga kapatid. At nawa ay tanggapin po natin ang mensahe ng Panginoon. Tayo makikibukas po sa Romans 5:12-21. Romans 5:12-21. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ito? Hello. Sorry. Romans 5:12 verses 12 to 21. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed then when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned, in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one, the many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. The gift is not like that which came through the one who sinned, for on the one hand judgment arose from one transgression resulting in condemnation, but on the other hand, from the free gift arose from many transgressions resulting in justification. For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in the life through the one, Jesus Christ. So then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men, even so, through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one, the many will be righteous. The law came in so that the transgression would increase. But where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Let us pray. Maraming salamat sa iyong salita sa amin. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami rito ng karunungan. Tulungan mo kami na mag-grasp ang iyong katotohanan, ang iyong salita, at ito ang maging authority ng aming konsyensya, ng aming puso, ng aming isipan. Mag-submit kami dito, Panginoon. Dahil ito ang katotohanan, ito ang salita mong buhay na kailangan namin na nananampalataya sa iyo. Muli, gamitin mo ito sa aming sanctification at magdulot sa mortification ng aming kasalanan at patuloy na pagsamba sa iyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. For members pa lang. Okay. So nailatag ni Pablo yung case niya regarding sa kasamaan ng tao, 'di ba? At pagiging makasalanan nito. So chapter 1 pa lang nilagay na niya yung katayuan ng mga tao. So nailatag na rin niya yung extent at pagiging universal na naging dulot ng kasalanan. So kung gaano naging malalim, kung ano yung mga naapektuhan, ano ang naging effect ng kasalanan sa isang tao or sa human race, na ilatag na rin niya. In fact, masasabi natin na lahat, or it is a truth, na lahat ay inescapable. Both Jews and Gentiles ay walang excuse sa hatol ng Diyos. At nakita natin ang pagiging hopelessness ng lahat or ng human race. Pero hindi intensyon ni Paul na iwan niya lang sa gantong sitwasyon na nanlulumo ang mga readers kung ano ang kanilang kalagayan, yung kanilang pagkawalang pag-asa. Kung gaano niya hinimay ang mga horrible state ng tao, ganun din niya pinaunawa. Hinimay niya rin yung nag-uumapaw na awa at grasya ng Diyos.
na ibinigay niya sa gift sa tao at ito ay ang pagpo-provide ng remedy, ng daan para maligtas ang mga walang pag-asa. Paul spent chapters para mailatag lang na hindi automatic ang kaligtasan kahit pa nasa lahi ni Abraham o paggawa ng good works o sa pagiging reliyoso, lahat ng ito ay hindi nagliligtas. Hindi ito nagsasalba ng isang tao. Pinaunawa rin ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay nasa person at works ni Kristo. Ito'y binigay niya as a gift. Binigay niya dahil sa yaman ng kanyang grasya. At para ma-receive ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Nag-build din ang case si Paul. Dito sa doktrina na ito, ginamit niya ang case sa faith at buhay ni Abraham. At si Abraham nga na pinakita niya na justify by faith alone in Christ alone, kahit pa nasa Old Testament ito. Meaning, hindi ito bagong doktrina. Itong nilalatag ni Paul ay hango pa sa mga kasulatan, hango pa sa ancestors ng mga Hudyo. At hindi nagbago ang pattern ng Panginoon sa kaligtasan na binibigay niya sa isang tao. Mariin na sinasabi ni Paul na masaasandalan ang justification by faith. Dahil ang ground nito ay ang pag-ibig ng Diyos na kahit pa dumaan sila sa pagsubok, hindi magpe-fail ang kanilang kaligtasan dahil sa lalim, dahil sa lawak, dahil sa tibay ng pag-ibig ng Diyos. At inilatag niya rin ang demonstration ng kanyang pag-ibig na pinadala niya si Kristo para pagkamatayan ang mga makasalanan sa krus. Namatay ang kanyang anak para saluhin ang mga penalty na dapat sa atin. Siya ang appointed ng Ama para maging substitute natin para pagkamatayan ang mga kaaway niya, ang mga sira at hindi karapat-dapat. He took all away our sins by His death. Na-impute sa atin ang kanyang righteousness at ang ating kasalanan ay na-impute naman sa kanya by faith. At ito ang tinatawag natin the great exchange. By His death, nakatanggap tayo ng justification, ng forgiveness at reconciliation na dapat mag-lead sa atin to rejoice. Ang intention ni Paul dito ay mag-grow sila sa kanilang salvation, sa kanilang faith. Inilalatag na muna niya ng maigi, detail by detail yung mga truths na dapat hawakan ng isang believer. Hindi lang din para mag-grow sila, pero para ma-whet ang kanilang appetite sa pag-proclaim ng gospel. Remember, isa sa reason na bakit gusto ni Paul na pumunta sa Roma ay para makasama at maging katulong niya sila para mag-evangelize. At isang lugar nga ang kanilang pupuntahan, yung kanyang minimithi na mamisyonan ay ang Spain. So lahat ng mga nakarinig, nakapanood ng Spain, sana na-reform, sana napuntahan sana ni Paul. Pero syempre, hindi si Paul ang ginamit. Nakarating naman ang gospel sa Espanya. Diba? Globally, naihayag ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon. Isa pa, gusto ni Paul, bago niya iwan itong doctrine of justification, sa chapter 5, 4 and 5, by faith, ay nasagot na niya ang mga pwedeng mga katanungan. Bago siya mag-jump formally sa doctrine of sanctification, sa chapter 6, inilalatag niya muna ng maigi ang mga basihan at kung ano ang ground ng mga blessings ng justification by faith. At ito ang pamamagitan ni Kristo at ng kanyang ginawa sa krus. Sabi nga na Steve Lawson, we must have a hard doctrine to have a hard sanctification, to have a hard faith sa Diyos, no? Dito sa ating binasa kanina, pwede natin maisip na yun na ang concluding thoughts. Pasubside na si Paul. Pero hindi pala, mga kapatid. Sabi nga ni Douglas Moo, dinadala pala tayo ni Paul sa mismong pundasyon, sa mismong climactic event or pangyayari na may basihan. Dahil dito ay nangyari historically. No? Tinawag ni Douglas Moo ito sa yung verses 12-21 ng chapter 5 na well-chiseled carving or a carefully constructed musical composition. Napakaganda, parang sa isang obra,
ito yung isa sa pinakamagandang obra na naisulat sa Biblia. Masterpiece. No? Parallel ni Adan at ni Kristo. Parallel ng resulta ni Adan at ni Kristo. Parallel na kahahantungan ng bawat head na representative ng tao. Itong mga passages na to, mas lalong binibigyan ng assurance at linaw ni Paul ang mga readers, including us, mga kapatid, kung gaano kasigurado at katatag ang pundasyon ng ating kaligtasan. Di ba sa Ephesians 4, para hindi tayo matangay ng mga false doctrines, kailangan natin ma-major ito dahil major doctrine ito, itong justification by faith. Kaya dito sa portion na ito, inilalatag ni Paul kung paano nakapasok ang kasalanan at ang kamatayan at kung paano ito napagtagumpayan ni Kristo sa krus. We are blessed, mga kapatid, because our God wants us to major the majors. Hindi lang natin sasabihin na we are saved by Christ, na pagtagumpayan. Paano pag tinanong? Tatanong ko muna pero meron tayong concrete na pinanghahawakan dahil ito ay nangyari historically. Ito ay nakasulat sa Bible at hindi ito mababago at magfe-fail. Itong mensahe natin today, the gracious gift of God has conquered sin and death. Ang biyayang kaloob ng Diyos ay napagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan. It is a reason for us to celebrate today, mga kapatid, dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, He has overcome the grave. At partakers tayo ng kanyang victory. Partakers tayo ng kanyang triumph over those things na nagpapalayo sa Diyos. Una, kasalanan, inalayo sa Diyos ang tao sa kasalanan at nagdulot ito ng kamatayan. Sa Diyos walang kamatayan. Hindi pwede magkaroon ng kamatayan hanggat nandun ka sa Panginoon. Ang ini-introduce dito ni Paul ay ang dalawang representative heads ng tao, si Adan at ang ikalawa at huling Adan, ito ay si Kristo. So let me draw 2 points of our message this morning. Number 1, picturean ko na lang mamaya. Through Adam's disobedience, sin and death came into the world that led to condemnation of all humanity. Through Adam's disobedience, sin and death came into the world that led to condemnation of all humanity. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, ang kasalanan at kamatayan ay nakapasok sa mundo na nagdulot sa kahatulan ng sangkatauhan. At ang pangalawa, through the death of Jesus Christ, we receive the gracious gift of righteousness by faith that leads to justification. Through the death of Jesus Christ, we receive the gracious gift of righteousness by faith that leads to justification. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ni Hesus Kristo, nagkaroon tayo ng mabiyayang kaloob ng katwiran na nagdudulot sa pagpapawalang sala at kaligtasan. So number 1 point, through Adam's disobedience, sin and death came into the world that led to condemnation of all humanity. In short, we are dead in Adam. So ko lang i-note dito, notice natin, this introduces Adam as the representative head of man by default. Walang tao na hindi naging lahi ni Adan. Ang lahat by default, ang kanilang natural na representative or federal head, ito ay si Adan. Dito ini-introduce ni Paul si Adan. Kung si Paul ay in-introduce niya ang faith ni Abraham, ngayon naman tinignan niya kung saan nagsimula ang kasalanan at hindi ito nagsimula kay Abraham. Umurong pa siya sa history at nagsimula siya kay Adan, ng unang tao. In-introduce niya si Adan dito sa verse 12 at mamaya sa verse 15 onwards,
iko-contrast na niya at iko-compare niya si Adan kay Jesus Christ. So dito nagsimula ang lahat, mga kapatid. Very foundational. Ito ay nangyari sa Eden. Ito ay yung pagsuway nila ng kanyang asawa sa utos ng Diyos na pwede nila kainin ang lahat ng prutas maliban lang sa prutas ng karunungan. Dahil sa temptation ng serpent, sila ay sumuway sa utos ng Diyos. At dito nga ay sa kanilang paglabag dahil sa galing, sa craftiness ng serpent to tempt man, sobrang sila ay napukaw at nakain, na-persuade, nakainin ang pinagbabawal na prutas. So anong lesson neto? Sobrang dangerous, mga kapatid, ang temptation. Nakamaskara yan sa maganda na tignan, sa very good na pakiramdam, no? Kaya paalala, huwag tayong makipaglaro sa tukso. Sabi sa atin sa salita ng Panginoon sa James, we must resist the devil. We have to resist the temptation. At dito sa pagsuway nga nila, sa simple at nag-iisang pagsuway na ito, ay nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. So may dalawang nangyari dito sa verse 12. Una, nakapasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan sa kanyang disobedience. By the way, yung 1 man sa verse 12, si Adan yan. It pertaining kay Adan. Pangalawa, ang kamatayan ay nakapasok sa pamamagitan ng kasalanan. At pangatlo, ang kamatayan ay kumalat dahil lahat ay nagkasala. Okay? Nakapasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan. Ang kamatayan ay nakapasok sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay kumalat dahil lahat ay nagkasala. Okay? So, kung ma-visualize natin, ito ay isang downward spiral kung mapipicture out natin sa ating isipan. Patunay na ang disobedience sa Panginoon ay magdudulot ng paglayo sa Kanya at pagkahulog natin. Kaya pag tayo ay nagdi-disobey sa Panginoon, downward spiral yan, mga kapatid. Hindi niya intensyon na mag-disobey ka sa Kanya. Ang intensyon niya, ang gusto niya ay gumawa sa Kanyang kalooban. At sa verse 13 to 17, yung kanina ay verse 12, sa verse 13 at 17, ito ay parenthetical verse. No? Hindi agad niya dinereksyo yung kasunod ng 12, which is yung verse 18, nagkaroon pa siya ng elaboration patungkol sa sinasabi niya sa verse 12. Ine-explain niya ang verse 12 dito sa verses 13 to 17. So, dahil alam niya, pwede magkaroon pa ng mga tanong. Yung kanyang statement sa verse 12, hindi niya pinaikli. Talagang in-expound pa niya. No? Sa verse 13 to 17, interesting din dito, mga kapatid. Kung 12, yun yung linalaman. Yung 13 to 17, very interesting kasi pwedeng sagutin niya or masagot. Sinasagot niya yung mga posibleng tanong na katulad ng, kala ko ba nagkaroon lang ng kasalanan nung dumating ang batas? Di ba? Pangalawa, wala pa naman ng law sa panahon na yon eh. Bakit nakapasok ang kasalanan? Kay Moses naman nangyari yung law. Bakit si Adan ang sinisisi? Si Eva naman yung unang kumagat. Ano pa? Bakit ako nadamay sa kasalanan ni Adan? Bakit inako ko yung ginawa niya? Ba't nalipat? Ba't ko namana? Hindi ako naniniwala sa pamana na kasalanan ni Adan. Ang sagot dito ay dahil si Adan, mga kapatid, ay representative head ng human race. Siya ay federal head ng tao by default. Kaya kahit na siya yung nakatanggap ng utos, verbally, direct sa kanya, huwag kang kumain sa puno na to, at yung mga tao mula sa time niya at mula sa time, ay hanggang sa time ni Moses, nagkakaroon na ng kamatayan, di ba? Example na lang yung time ni Noah. Ito ay dahil sa kasalanan. Sila ay tainted na ng sin. Sila na ay sharer ng fallen state ni Adan dahil siya ay federal head ng tao na nun. Okay? Kaya kahit na siya yung nakatanggap directly ng utos ng Diyos at yung mga tao mula sa kanya hanggang kay Moses ay hindi nakatanggap, sila na rin ay nagkaroon ng kamatayan. At dahil yon sa kanilang kasalanan.
This answers din kung bakit hindi si Eva, siya naman yung unang kumagat sa prutas. Dahil under siya ng responsibility at accountability ni Adan dahil binigay sa lalaki ang headship. At this answers also sa tanong na bakit nadamay tayo. Si Adan naman yung nagkasala, hindi naman ako. Dahil siya ang representative natin. Siya ang kumakatawan sa atin, mga kapatid. Kung manonotice natin ay very clear sa passages natin na si Adan ang federal head ng tao. Sabi sa verse 12a, through one man, si Adan, sin entered into the world. 12b, so in that way, death passed unto all men for all that sinned when Adam sinned yon. Sa verse 15, by the trespass of the one, the many died. Diba? Nag-trespass siya, many died. Sa verse 16, the judgment came out of one who trespassed unto condemnation. Sa verse 16. Verse 17, trespass of the one. Death reigned as king. Sa verse 18, through one trespass, the effect was, at sa verse 19, through the one man's disobedience, the many were set down as sinners. Nakita niyo po, sharer tayo kung ano ang ginawa ng pagsuway ni Adan. Pagsuway nila sa kautusan ng Diyos. In short, mga kapatid, ito yung para mag-gets natin, si Adan ay nagkasala hindi bilang individual o single person o sa isang tao lang as perseng Adan. Nung siya ay nagkasala siya bilang isang lahi. Gets? Nung nagkasala siya bilang isang lahi, parang ganito, nung natalo ang Philippine team sa basketball, representative tayo, talo ang Pilipinas kahit hindi tayo naglaro. Gets? So parang ganun, na napunta sa atin yung kasalanan, kasi nung nagkasala si Adan, nagkasala tayo ay siya as lahi. Kasama na tayo doon. Nagkasala ang buong lahi ng tao kahit hindi pa tayo pinapanganak. Kaya kahit nasa womb pa lang tayo, tainted na tayo ng sin. Ito ay nasa fallen state na dahil sa imputed o naipasa o inherited na kasalanan mula kay Adan. So ano sabi kanina? Pumasok ang kasalanan through Adam at through sin ay nakapasok ang kamatayan. At ang kamatayan ay kumalat dahil sa kasalanan. So kahit saan tayo tumingin, mga kapatid, lahat ay walang ligtas sa kamatayan dahil lahat ay nagkasala. Hindi mo pwedeng pag-separate ang pagkakasala at kamatayan. So every time na may makikita tayong tao, we see sin at we see death. Ang punto, every man is guilty of sin, so death is inescapable and unavoidable. Hindi natin pwedeng i-avoid kahit anong gawing, yung mga stem cell. Kahit anong stem cell mo dyan, kahit isang drum yan, mamamatay at mamamatay ka pa rin dahil ikaw ay may pagkakasala by default. At marami kasing nire-reject. Ba't ko inaano to? No? Marami kasing nagre-reject na inimpute sa kanila yung ginawa ni Adan. Bakit daw nagdurusa sila sa kasalanan ni Adan na hindi naman nila ginawa? Alam niyo po kung ganito rin ang inyong pananaw na may pagtanggi sa parte o pagiging kabilang ka doon sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan, ay nagpapakita ito ng isang arrogance. Pagiging isang arrogante. Pagiging mayabang dahil ang pag-asa niya ay nasa sarili niya lang. Alam niyo, nung pag kiniklaim mo na ikaw ay part ni Adan, may pag-asa ka kay Kristo. Pero kung hindi mo sinasabi, hindi mo kinikilala na ikaw ay part ni Adan, wala kang pag-asa. No? Bakit? Ito yung sinasabi ng Diyos na in-announce niya na good news sa Genesis 3:15, doon sa Garden of Eden, nung nagkasala si Adan. Ang sabi, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
So itong promise na ito ay sa lahi ni Adan. May pag-asa na sila ay maligtas dahil ang pangako ng Diyos ay meron siya ipapadalang tagapagligtas at dudurog sa ulo ni Satanas para magligtas at sa lahat ng penalty ng kasalanan. At ito ay sinabi niya kay Adan. Pinramis niya kay Adan. Kaya kung hindi mo kinikilala na ikaw ay parte ni Adan, walang promise ka na hinahawakan. Kaya ang tanong ko, kung isa ka sa nagre-reject ng sharer ng guilt at shame ni Adan, sino ang representative mo? Sino ang nangako para iligtas ka? Paano mo nakuha ang pangako na ito? Dahil ang pangako ay exclusive sa lahi ni Adan. At sa katotohanan lang, wala namang ibang lahi. Kay Adan lang. Maliban kung alien ka. Hindi, joke lang. Wala naman pong alien, no? So, naging malinaw ngayon. Mas nireveal pa from Genesis 3:15. Yung promise sa Genesis 3:15, di ba? Yung promise na magkakaroon ng salvation, nireveal ito sa Abraham. Kaya may Abrahamic covenant. Nireveal ito kay Moses. At unti-unting nire-reveal pa sa mga propeta at sa mga men of faith sa Old Testament. At nagkaroon ng kasatuparan sa pagdating ni Kristo. Ayaw ba natin yon na may tinalaga ang Diyos na lahi na ililigtas niya? Kung sasagutin mo lang ang sarili mo, walang mananagot sa iyo, ikaw mismo ang haharap sa hukuman ng Diyos. And besides, we also sin. We commit actual sin. Kung hindi mo tinatanggap ang imputation ni Adan, nilabag mo ang kasalanan or ang batas ng Diyos. Perhaps, mas marami ka pang kasalanan or tayo kay Adan. Walang tao na hindi lumabag sa batas ng Diyos. Huwag nating isipin na nagsimula tayo sa malinis at nakakagawa tayo ng kasalanan kaya tayo dumudumi. Hindi. Nasa sinapupunan pa lang tayo na injekan na tayo ng kasalanan galing kay Adan. Sabi nga ni R.C. Sproul, we don't become sinners because we sin. But we sin because we are sinners by nature. As Adam sinned, we inherit his guilt and shame as well. Kaya ang challenge, mga kapatid, we recognize and accept that you are in Adam and in great need of the second Adam, Jesus Christ. Recognize mo na ikaw ay galing kay Adan at nangailangan ng second Adam na si Kristo. Kasi kung walang pag-recognize na yon, hindi mo ma-appreciate ang ginawa ni Kristo. Hindi mo na-appreciate ang kanyang pagkapako at kamatayan sa krus. And this leads to our second point. Through the death of Jesus Christ, we receive the gracious gift of righteousness by faith that leads to justification. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus Kristo, nagkaroon tayo ng mabiyayang kaloob ng katwiran na nagdudulot sa pagpapawalang sala at kaligtasan. Kay Adan, dahil sa disobedience niya, ang daladala niya ay kasalanan at kamatayan. Kapag under ka pa ng federal headship niya, ang wrath ng Diyos ay nasa sayo pa, kapatid. Dahil nasa iyo pa ang sumpa ng kasalanan. Pero God gave us remedy para makaligtas at makawala sa sumpa ng lahi ni Adan. At ito ay sa kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ito ang in-announce niya sa Genesis 3:15. Ang offspring, ang seed of the woman ay si Jesus Christ. No? Na-notice ba natin na hindi agad? Bakit hindi agad binuhos ng Diyos ang kanyang galit kay Adan? Sa serpent, yes. No? Meron na agad condemnation. May hatol na agad. At may promise ang Diyos sa kanyang pagkatalo at kamatayan. Pero kay Adan, imbis na condemnation ang binigay ng Diyos, ang binigay sa kanya ay pag-asa. Pangako. Dito natin ma-appreciate ang grasya ng Diyos na sa kabila ng rebellion ni Adan. Dahil sa kanyang pagsuway, nagbigay pa siya ng promise
na mariredeem siya sa pagdating ng Mesaya na magliligtas sa kanila sa kamatayan. God promised of redemption through the seed of the woman. Promise of forgiveness of our sins through Jesus Christ. God promise of reconciliation to God through the Messiah. Promise of restoration of the relationship between God and man through Jesus Christ, the mediator. Kung hindi natin kinikilala na tayo ay kasama sa kabilang sa kasalanan ni Adan, hindi natin to pwedeng panghawakan, itong pangako na to. Pas ibig sabihin ba nito, kinalimutan na lang ba ng Diyos ang ginawa ni Adan? At pinalagpas na lang niya, pinagbigyan na lang niya si Adan? Ang sagot diyan ay hindi. Though may promise ang Diyos kay Adan, kung mababasa nyo, no? May consequence na binigay ang Diyos sa kasalanan na ginawa ni Adan. Nagkaroon ng kamatayan, spiritual at physical, paghihirapan ng pagkain. Mababasa natin to sa Genesis 3:16 onwards, di ba? At ang punto dito, hindi agad ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit sa pagkakasala ni Adan. Yes, may galit pa rin ang Diyos, pero dinelay niya ang kanyang galit. Hinold niya ang kanyang galit hanggang dumating sa katuparan, to the fullness of time, sa kanyang dinikri at pinlano na panahon ang pagdating ng kanyang anak na si Kristo. Para sa pagdating ni Kristo, yung kanyang delayed na pagbuhos ng galit kay Adan at sa mga tao sa Old Testament ay maibuhos hindi doon sa mga tao, pero kay Kristo na kanyang anak. Kay Kristo, sa ginawa niya sa cross, doon ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na puot at para magkaroon ng appeasement sa kanyang galit sa tao. In fact, sa cross, nabaligtad ang sumpa ng Diyos kay Adan at mga consequence ng dulot ng kasalanan. Nabaliktad. So sabi, no, Christ bore the curse and the punishment for the sake of the church. Ayun, nangyari sa cross, sin brought pain to childbirth. Mababasa natin ito sa Genesis 3:16. Ikaw, sabi niya kay Eva, ikaw ay manganganak. Paghirapan mo manganganak. Pero pagdating dito kay Christ who knew no sin, suffered and brought many sons to glory. Tinanggal niya na yung suffering na binigay na sumpa sa time na yon sa Genesis. Ano pa? Sin brought conflict and Jesus endured great conflict to bring our salvation. Mababasa natin ito sa Hebrews 12:3, no? Pero ang parallel nito ay sa Genesis 3:16b, yung conflict ng husband and wife. 'Di ba? Laging gusto natin ay ng babae contrary ang kanyang kagustuhan doon sa kagustuhan ng kanyang asawa. Ano pa? Thorns came with sin and the fall. And Jesus endured the crowns of thorns to bring our salvation. 'Di ba? Sa Genesis 3:18, sinabi may thorns and thistles na mangyayari kay Adan, pero sa John 19:2, sinabi dito, kinuha ni Christ yung thorn and thistles na yon at ginawang crown sa kanya. Sin brought sweat and Jesus sweat. Sabi sa Genesis 3:19, paghihirapan mo lang yung kakainin. Pero si Christ, habang daladala niya ang cross, siya ay napagod at nagkaroon ng pagpapawis. Great drops of blood. Hindi lang ng kanyang pawis, ang kanyang dugo to win our salvation. Ano pa? Sin brought sorrow and Jesus became man of sorrow sa Isaiah 53:3. At sin brought death and Jesus tasted death for everyone that we might save. No? Sa Genesis 3:19b, sabi niya kay Adan, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. It speaks about the death of man. Pero si Christ, sin brought death, and Jesus tasted death para hindi na natin malasahan ang kamatayan. Yung kamatayan na sinasabi dito, yes, lahat tayo makakalasa ng physical death,
Pero yung paglasa sa eternal death, hindi na natin malalasahan yon dahil si Christ na ang lumasa, na punta sa Kanya, sa cup of wrath, na binigay sa Kanya at ininom niya, na nagsisimbolo na yun ay kamatayan na dapat sa mga tao, pero siya ang kumuha, siya ang nagbore, siya ang naging substitute at uminom for the sake of the church. Ito yung sinasabi ng mga propeta na kahit sa time pa lang ni Isaiah sa chapter 53:10 na ang will ng Diyos ay ibigay ang kanyang anak. Will ng Diyos na ibigay ang kanyang anak para maging remedy. Anong remedy to? Para makaligtas ang tao sa kapahamakan at kamatayan, ang anak niya ay kailangang mamatay at maging alay para sumalo ng banal na puot ng kanyang ama sa kasalanan. Itong puot na ito ay mga para sa mga makasalanan from Old Testament during sa time ni Christ at sa mga generation at hanggang ngayon umabot yung kapangyarihan ng kamatayan ni Christ para mapawi at mahugasan ng mga maniniwala sa Kanya ng kasalanan. At ito ay magte-take effect pa sa mga susunod at susunod pa mga henerasyon. Ito yung gracious gift, astonishing gift of God, abundant gift of God. Di ba? Gracious ang kanyang regalo sa sangkatauhan. Hindi niya niregalo ang comfort physically, pero niregalo niya, hinanda niya ang sangkatauhan sa lahat ng maniniwala eternally. Kaya God is pleased. Gusto ko i-notice natin dito, God is pleased to give His Son as the second Adam to us who believes as our great Redeemer. Kaya wag natin isipin na kaya naman ni Christ yan dahil Diyos siya. Hindi po, hindi dapat ganito ang view natin. Kaya siya naparito para sundin at gawin ang mga hindi nagawa ni Adan. Kaya siya tinawag na second Adam. Para maabot ang requirements ng Lord na hindi naabot ni Adan. Sumunod ng may holiness at perfect na hindi nagawa ni Adan. Kasi sa totoo lang, kung hindi nagkasala si Adan, may reward sana siyang glorified eternal life. Kaya sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito yun eh. Hindi lahat na miss yung glory ng Diyos. Kaya nangailangan ng pangalawang Adan. Nagsugo ang ama ng pangalawang Adan. Though siya ay galing sa lineage ni Adan, hindi siya naman galing sa pagtatalik ng parents. Siya ay directly conceived from God sa womb ni Mary as a virgin. Kaya necessary na virgin si Mary. Ginamit ang kanyang womb para doon makonceive by the Spirit si Kristo. Wala siyang original guilt from Adam kasi siya ay directly begotten by God, not begotten by man. In short, wala siyang male seed. Hindi siya resulta ng pagtagpo ng female and male seed. Kaya hindi imputed sa kanya yung sin at guilt ni Adan. He came directly from God. Kaya naging another Adam siya. As Adam came directly from God. Di ba? From the hands of God. Kaya Jesus is the second Adam and the last Adam. Wala nang pwedeng maging last pa or black Adam. Dito mas ma-highlight ang disobedience ni Adan at obedience ni Christ sa mga portion na ito. Si Adan, sa kabila ng kasaganahan at status niya sa Eden, nagawa pa rin niyang sumuway. Na-tempt pa rin siya para sa iisang prutas, lahat naman pwede niyang kainin na prutas doon. Si Adan may isang prohibition, si Christ may 10 prohibitions. And yet, hindi nagawa perfectly ni Adan. Temptation amidst of abundance. Sagana ang paligid ni Adan. Pero he wanted more.
Hindi pa rin siya naging kontento. Pero kay Christ, temptation amidst of hunger and wilderness. Sa wilderness, 40 days, wala siyang pagkain, wala siyang inumin, pero tas may temptation pa ng serpent, pero hindi siya nahulog sa pagkakasala. Nang dumating sa mundo si Kristo, ito ay nagsimula sa persecution. Pine-persecute na siya kahit bata siya. Lumaki siya na may suffering at natapos sa kamatayan. Pero natili pa rin siya ng may pagsunod, ng may kabanalan. Naisip pa rin niya, pinili pa rin niya na sumunod sa will, sa kalooban ng Diyos. Hindi tumalikod at gawin ang kanyang gusto at alam niyang parang nararapat. Kaya ito ang ginawa niya. He obeyed. Nagkaroon ng dalawang kinds of obedience, di ba? Konting lang, active obedience, ito ay para ma-fulfill ang requirement ng law. Kaya sa kanyang pag-perfect ng law, nakuha niya yung demand ng Diyos na wala yung guilt ng tao. Ang passive obedience, ito naman sa humiliation. To face suffering, persecution, and death sa Isaiah 53. Willing to offer himself to suffer sa penalty ng law na ginawa natin. Yung kung kanina, ginawa niya yung requirement ng law perfectly, at siya rin ang nagsuffer ng penalty ng law na tayo ang gumawa. Ang binura niya naman doon ay yung sin. Itong ginawa niyang obedience na ito ay naging mabangong samyo sa Ama. At hindi ito para lang ma-restore tayo sa state ni Adan, maibalik tayo. Pero hinigit niya pa doon, mga kapatid. Hindi lang para ma-overcome ang sin at death, pero ginawa ni Kristo sa krus, nabaliktad pa niya ang sitwasyon. From sin and death, pinalitan niya ito ng righteousness at eternal life. At ito pa, hindi niya lang tinalo, napagtagumpayan at pinalitan. Hindi niya lang binaliktad. Pero hinigitan pa niya ang dulot na ginawa ni Adan. 5:17 ng Romans. For if, because of one man trespass, death reigned through that one man, Adam. Much more will those who receive the abundance of grace. Hindi lang sinabi dito na those who will receive the grace and have the gift. Nagbibigay si Pablo nang hindi niya siguro kayang maipen or maisulat kung anong adjective ang pwede niyang ilagay. Sabi niya na lang, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of... Dati kasi laging pinaghihirapan. Ibang usapan pag free. Dito, ngayon, gusto na, puro free. Ayaw ng paghirapan. No? Free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ at 5:21. So that as sin reign in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ. Eternal life ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Hindi lang kinounter ni Kristo, hindi lang niya tinapatan ang ginawa ni Adan, ang naging resulta kay Adan, pero hinigitan pa niya. Ang punto, Christ offered himself as a rich and powerful gift of righteousness for us to reign over sin and death and in all powers in the world. At kung paano kumalat ang kamatayan ni Adan, ganito rin ang pattern na ginawa ni Kristo. Ito rin ay kumalat sa mundo. Ang kanyang gospel ay kumalat sa mundo. At ito ay open na ma-receive ng lahat. At lahat ay pwede na maglagay ng pananampalataya sa Ebanghelyo. At lahat ng nagkaroon ng pananampalataya sa Ebanghelyo
ay makaka-receive ng regalo ng grasya at justification, reconciliation. Kaya kung wala tayo sa pananampalataya, ang tanong ko, na kanino ka? Na kay Adan ka ba o kay Kristo? Sino ang representative natin? Si Adan ba na ang dulot ay kasalanan at kamatayan, walang pag-asa o hatol sa pagdurusa? O si Kristo na nagbibigay ng buhay at katwiran? Kung wala kang pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, tanggapin mo na ikaw ay nasa lahi ni Adan. Bitiwan mo kung ano man ang ikapapahamak mo, kung nasa isip mo ay kaya mong humarap at panagutan lahat ng ginawa mong kasalanan sa Diyos, kung kaya mong mabayaran yung kasalanan mo sa paggawa ng mabuti, sa pagiging reliyoso o pagiging maamo mo na kahit hindi ka man kriminal, nagkakamali ka, lahat yan ay magpapahamak sa iyo. Si Kristo lang ang kailangan mo. Magsisi ka, kapatid. Manampalataya sa ginawa ni Kristo na siya ang nagbayad ng kasalanan sa krus, namatay para ikaw ay magkaroon ng buhay, para ikaw ay managana at hindi na matikman ang kamatayan. He bore our curse upon himself and suffered the penalty that we deserve. He became a curse for us. He knew no sin, died for our sin on the cross. Kaya i-recognize mo na ikaw ay nasa lahi ni Adan at tanggapin na ikaw ay makasalanan. I-recognize mo din na wala ka pang pag-asa at wala kang kaligtasan maliban kay Kristo. Today is the day para tanggapin mo ang grasya na ito na ino-offer sa iyo because tomorrow might be too late. Baka wala ng pag-asa bukas para sa offer na regalo na ito. At para sa mga professing Christians na walang pang local church, I encourage you to join a local church dahil ang tunay na kay Kristo ay nasa kanyang katawan. Being the head of the church, hindi pwedeng ihiwalay ang kanyang katawan sa ulo. Dito ay mas mayu-utilize sa means of grace na kailangan natin sa journey natin sa paglakad kay Kristo. Kaya muli, para sa lahat, muli sa mensahe natin, makikita natin na may dalawang tao, may dalawang identities, may dalawang katayuan, may dalawang kahantungan. Pwede ba natin ulit ma-reflect kung kanino tayo ngayon? Sino ang representative natin ngayon? Are we dead in Adam or are we alive in Christ? Maano pa natin ito mamaya sa Sunday School? Very interesting pa na sa pagpasok ng batas, mas nahahayag ang pagdami ng kasalanan. Hindi yung dumadami or na volume. Sabi sa verse 20, no, now the law came into the increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Ibig sabihin nito, mas nasusukat na natin kung gaano karebelde ang tao sa Diyos. Mas naalalaman na natin kung gaano sila kalayo sa Diyos. Kung gaano sila kagalit sa Diyos or ka-contrast sa Diyos. Pero hinigitan ulit ito ng biyaya ng Panginoon dahil naging mas masagana ang grasya niya kay Kristo. Kahit pagsamasamahin natin ang lahat ng kasalanan sa buong mundo, dati hanggang ngayon at sa mga susunod na henerasyon, na overcome lahat ng ito at nahigitan pa sa kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi nga sa Isaiah 42:1-4, here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito, case closed. Sarado na ang kaso ng humanity. Nahatulan na ng formally sa cross ang mga wala sa pananampalataya. Ang kanilang hatol ay ang galit ng Diyos ay nasa sa kanila hanggat wala sila kay Kristo. At sa cross din, ang hatol din sa lahat ng nananampalataya ay mabigyan ng eternal life. May justification. Justice
is very well served sa cross. Kaya kung may nakikita tayong sinasama, may krimen, huwag nating sabihin injustice ang Diyos. Napagtagumpayan na yan. Na-redeem na ng Panginoon. Ang hindi ko sinasabi na yung tao na yon na gumawa na yon ay automatic na pinagkamatay ni Christ. Ibig sabihin, he can come to Christ anytime. Kahit siya pa ay notorious na kriminal, may pag-asa pa rin siyang makilala ang si Kristo at makatanggap ng pangako, ng regalo, ng justification. And yes, meron tayong consequence. Meron tayong batas sa lupa. At kung siya naman ay hindi talaga tumanggap kay Kristo at siya ay merong krimen, paghahatulan niya yan sa final judgment pagdating ni Kristo as our judge. Napakaganda. Hindi lang sinerve ang justice, hindi lang hinigitan ng Diyos ang kasalanan at kamatayan, sinicure pa niya sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, ang salvation. Evident sa blessings na napakasagana tayo. Kaya nga, ang dami natin pinag-aaralan. Blessing ng justification, adoption, reconciliation, ang dami. Means of grace. At yan na yung kaya nating maarok ngayon at magawa ngayon. Pero yung completion niyan ay sa pagdating ni Christ, sa consummation ng lahat ng inheritance natin, benefits natin. The Son was appointed to be the representative of sin. Siya yung naging curse, siya yung naging sin, at representative ng sinners. And God treated Christ how sin and sinners are treated. Tinreat niya sa tunay na treatment kung paano niya i-treat ang kasalanan at makasalanan, at ito ay pagbuhos ng kanyang galit at nagdulot ng kamatayan. Na-demonstrate yan sa krus. Nagbigay pa siya ng benefits sa lahat na naka-receive ng great contrast na to. Kaya ang challenge sa atin, cherish and nourish ourselves with the gracious gift of Christ. Paano to? Maraming Christians na hindi na sila lumalago. Kasi walang appreciation, walang pag-cherish, walang pag-nourish sa kanilang salvation, walang kagalakan, walang buhay. Walang buhay as if kahit sobrang sagana na yung kanilang natanggap, di nila na ipapamuhay ito. Walang zeal. Kasi nakabase ang mata sa sitwasyon, sa kahirapan na physical na sa buhay nila ngayon. Ang akala nila kung anong sitwasyon nila, yun na yung estado nila as Christian. Hindi po, mga kapatid. Mas lalo tayo magkaroon ng gana sa pagsamba sa Panginoon, sa pag-meditate sa Kanyang salita at pananalangin sa Kanya. Kaya kapatid, I'm encouraging you. Kung isa tayo dito, repent. This is sinning. Intended ng Lord na mag-glorify siya. Pero hindi mangyayari yon kung di tayo engaged sa Kanya. Sa mga means of grace, na utilize ba natin ng maayos? O parang wala lang sa atin? Sa pagpapartake natin? Sa sermon? Sa fellowship? Sa prayer? Sa mga binigay sa atin ng Panginoon, na-utilize ba natin, na-maximize ba natin na maayos? O alam mo lang, nandyan lang siya anytime na kailangan ko siyang gamitin, ito lang muna ako. Isipin natin, we are privileged na meron tayo nito. Na kung paano kung ikaw ay nagkaroon ng S24 ngayon,
Mas higit pa tong binigay ng Diyos sa tao na kailangan mong i-utilize, i-practice. Kasi kaya nga ito ay means, kaparaanan ng grasya ng Diyos para sa ating paglago. Hindi lang to means na gagawin mong isang mean thing lang yan. Nakakainis naman, ang tagal. Ang Lord's Day, dapat nandito ako sa bahay. Hindi, kaparaanan ng Diyos para sa ating mag-flow ang kanyang grace sa atin sa paglago. Kaya pag nagkakaroon tayo ng means of grace, ano na nga po yung mga bread and wine. Pag nagkakaroon tayo ng sacraments, nagpapartake tayo, kapatid, dapat ito nagdudulot sa atin ng confidence, nagdudulot sa atin ng kagaalakan at paglago. Ito yung sinasabing i-reflect natin yung sarili natin. Bakit ko ba hawak to? Bakit ko ba iinumin to? Bakit ko ba kailangan to? Natanong ba natin sa sarili o parang every week na lang? Kaya dito tayo nagpo-fall sa parang nagiging tradisyon or parang nagiging isang mechanical event. Dapat as we partake regularly, nagkakaroon tayo ng pagtaas sa confidence regularly, kagalakan sa Diyos regularly, paglago regularly. Dapat nagdudulot ng buhay ayon kay Kristo, hindi nang ayon kay Adan. Naalala nyo last week, may dalawang table. Are we partaking the table of the demons or table of the Lord? Yun yung dinidiscern natin. Hindi lang, alam ko, hiwalay siya sa ibang tinapay. Pero ito, hiwalay din siya sa tinapay ng demonyo. Tinapay ng laman. Tinapay ng temptation. Tinapay ng mga false hope. Pero ito yung real deal. Ito yung mismong katawan mismo ni Kristo na sinisimbolize. Na namatay sa krus. At hanggayon, hindi lang sa kanyang salita, nire-reach tayo. Every member ng church ay partakers doon sa cross event na yon. At itong dugo na to na dumanak mula sa ulo papunta sa paa ay para mahugasan ng kasalanan natin mula sa ulo, sa ating isipan, sa ating kung paano tayo magtumingin, manalita, gumalaw, hanggang sa paglalakad natin as Christian. Ang dugo niya ay dapat bumalot, mababad tayo sa kanyang kamatayan. Kaya as we partake this bread and wine, ang tanong ulit, kapatid, na kanino ka? Kay Adan o kay Kristo? Kung sagot mo na kay Kristo ka, ang tanong, where art thou? Nasaan ka na? Sa iyong pananampalataya. Stagnant ka na ba doon sa pananampalataya mo last March? Stagnant na ba tayo last 2022? Huwag nating isipin na ang Diyos ang ang Diyos ang nagkukos ng paglago. Pero binigyan tayo ng responsibilidad para tayo ay lumago. Faith comes from hearing and hearing and hearing His Word. Kaya side by side ni Pablo, si Adan at si Kristo para maging malinaw sa atin kung kanino tayo alyansa. Kung kanino tayo nakakabit. Involved ba tayo kay Adan pa rin? O involved tayo kay Kristo? Kasi Christ died as our federal head, our representative. So meaning, tayo ay may common Savior, may common means of grace, common na gospel. At sa pagpapartake natin, common bread din yan, mga kapatid. Yung ating wine, common wine.
Iba-iba nga lang ang baso, pero iisang bote, isang substance. Tinapay, ganun din, iisang harinang ginamit. Sinasabi lang sa atin na si Kristo, wala siyang iba-ibang substance na ibinibigay sa preference na isang tao. Kung ano ang binigay ng Diyos as a gift sa atin, yun din ang meron ka at meron ako. Yun ang common ground natin, mga kapatid. Kaya magdulot sa atin to ng paglago. Huwag natin isipin na siya ay nagkakaroon ng paglago sa repentance, ay ako hindi pa ako nag-grant. Huwag mong sisihin. Huwag mong isisi sa grasya ng Panginoon. We are mandated to be holy because He is holy. At prayer din yan ni Christ. Sanctify them. So, ibig sabihin, dahil prayer ni Christ yun, dahil malakas siya, makapangyarihan siya, di na ba natin gagawin yung kanyang prayer? Ibig sabihin, yun ang will ng Panginoon to sanctify us in His truth and His word. Kaya mamuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Ayon sa ating federal head. At sa paraan na ito ay mako-conform tayo sa imahe ni Kristo. Para sa ating pagpapartake, sabi nga kanina, yan ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na namatay sa krus. Dahil sa pagwalang kamatayan ng isang inosente at may perfectong pagsunod, ay walang ma-impute sa atin na righteousness. Ito ang tinapay